Okay, I'm glad you asked. Ganito yan, ha. Ito talaga bend the law. Okay. Nag-file si Mayor Duterte, Baste Duterte, sa Deputy Ombudsman for Mindanao. Dinakit. Bakit dinakit? Kasi there was a memorandum dated May 5, 2025 from then Ombudsman Samuel Martires saying na yung practice na pag may final na kaso, ini-evaluate pa bago idakit. Tanggalin na natin yan. Bakit? Nagiging source of corruption. Doon nakukuha yung mga parking fee na, uy, wag mo, evaluate mo muna yan, wag mo idakit para wala akong record. Okay. Yung sa akin, final ko ng September 15 against Remulla and Director Santiago. Very clear po yung case nila, inaresto nila si Cassandra Leong, walang warrant. Inamin yung mga NBI agents nung tinross-examine ko sa Pasay City. Wala silang hawak na warrant. Okay. Hindi dinakit. Nung tinatanong ko, bakit hindi nyo dinadakit? Meron daw bagong rule, ayaw naman pakita sa akin, na sinasabing, hindi na effective yung automatic docketing, balik sa evaluation. Pero, yung final ni na Secretary Dizon, dun sa mga DPWH officials, dinakit nila. Okay. Dinakit nila. So, iba na ang treatment. Ano? Yung sa akin, ayaw na idakit. May tinuturo sila na hindi daw automatic docketing. So, finloading nila. Ito ang mas masaklap. Yung sa Mindanao, para lang mabigyan ng clearance si Remulla, nakadakit na. Inandakit nila. Fact check nyo. Inandakit. Tinanggal yung dakit. Para, paglabas sa Ombudsman, may clearance. Can you imagine how they bend the law? Ito ang objection ko kay Boying Remulla. Hindi dahil personal. Okay. Number one, bear with me, alam kong gutom na kayo. Never sa history ng Ombudsman, ng Office of the Ombudsman, nagkaroon ng Ombudsman na politiko. Tingnan nyo. I-google nyo yung mga naging Ombudsman. Walang politician dyan. Bakit? It's supposed to be independent. Okay? Okay. Number two, wala except one na naging Ombudsman na dating member of the cabinet. Si Merceditas Gutierrez, anong ginawa? Nung nagbago yung administrasyon, inimpeach siya. Okay? Number 3, kung ang ombudsman na gustong mag-ombudsman, kitang-kita nyo na yung kamay ng Malacanang na pinipilit lahat para siya ay gawing ombudsman. Paano magiging independent yan? Eh di utang na loob niya, hindi siya qualified, binraso para siya maging ombudsman. Hindi tatanaw ng utang na loob. Sinasabi ni Boying, pag naging ombudsman ako, hindi ko i-weaponize yan, I'll be impartial. Eh yung DOJ nga, weaponize mo, what will suddenly make you a saint pagka ikaw ay naging ombudsman? Napapunta ka sa Damascus, para kang si Saul, bigla ka naging si Pablo. Hindi ba? Kung yun ang ugali mo, yun there with more reason kasi utang mo. Kay Marcos Jr., yung pagko-ombudsman mo, siya lang nagpapraso eh. Remember noon, may gustong i-appoint si GMA na justice. Wala sa shortlist ng JBC. Pinilit niya. Uy, lagay niya sa shortlist. Pumalag ang JBC. Hindi na namilit si GMA. That was as far as someone else, a former president, went in trying to get yung preferred nominee niya. Pero nung pumalag ang JBC, ayaw na niya. Eto, anong ginawa nung Brad ni Remulla? Si Kiko Pangilinan na member ng JBC, ipinaurong niya yung deliberation ng issue shortlist. Bakit? Para makakuha ng clearance si Remulla. Para magkaroon ng time na i-dismiss yung kaso ni Amy Marcos. Kita nyo how they manipulate it. Then independent ka. Kung si Kiko Pangilinan na may kaso, yun ang naging responsible kaya naurong yun at naging ombudsman ka. Kung si John Vic Remulla nagkakaso, kung yung anak mo na public official sa Cavite Province magkakaso, kaya walang politician nilalagay dyan, kapartido mo. Never nagkaroon ng politiko dyan, lalagyan mo ngayon. Yun ang fundamental na objections namin kay Remulla. Ang ombudsman, ang huling sumbungan ng bayan, i-compromise mo pa yung integrity, wala na natira, Korte Suprema na lang. DOJ, political yan. Ombudsman dapat independent by its charter, by the intention of the Constitution. Gagawin mong compromise ang leader bata mo. I mean, let's not mince words, di ba? Wala na. For 7 years, wala na maniniwala sa ombudsman. Lagi kami nagdidemanda sa ombudsman.
magdedemanda ka pa kung si Remulla nandyan, alam mo, walang pag-asa. At ngayon pa lang, binibend na nila ang rules ng ombudsman para paboran, para maipasok ng ombudsman si Remulla. Hindi ba tayo naaalarma niyan? Di ba? Thank you. Si Boying Remulla does not show any compunction. Wala po yung, hindi man niya kinakilibutan. Talagang he shows no hesitation in breaking the law para mapagbigyan lamang yung kagustuhan ng kanyang mga amo at kagustuhan niya. Nakita na namin yan kung paano niya wineponize ang DOJ. Never has the DOJ been so politicized and so weaponized as under the watch of Boying Remulla. So, yun po ang end all and be all. Hindi po kami nagkakipagplastikan dito. Ginagawa namin to because ayaw namin kay Boying. Bakit? Dahil hindi namin gusto yung itsura niya. Magandang lalaki naman siya, matangkad pa. Pero, para sa ating bayan, he should never become ombudsman. Otherwise, yung sinasabi nga ni Atty. Bondo, the last bastion of our anti-corruption defenses will crumble. Maniwala po kayo. Saan pa tayo magsusumbong? Kung compromise na yung huling sumbungan ng bayan. Okay. No problem. So, we are now open for questions, ladies and gentlemen of the press. Yes, please. Paki-identify na lang po yung media organization, bagamat kilala na natin. Medyo institusyon na itong magtatanong na ito. Hindi ko sinasabing matanda siya, institusyon. So, attorney, yung mga binabanggit nyo, simula kanina, yung pagbabago ng memorandum circular para dun sa automatic docketing ng mga ipinafile ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman ay nagbibigay paborableng posisyon para dito kay Justice Secretary Boying Remulla at makakuha ng clearance na isa sa mga requirements para masorti sa JPC dito sa vacanting position sa Ombudsman. Opo. Pwedeng paki-cite nyo yung mga particular na instances na ito ay paborable talaga para kay Secretary Remulla, itong mga ginagawa ni Acting Ombudsman Vargas? Unang-una, yun ngang hindi pagdakit doon sa complaint ko at yung attempted na kakikwento lang ni Attorney Bobet na attempts to undocket. Yung sa akin, sinabi nga, for evaluation. I was in Cebu to organize our People's Congress. May na-receive kayo na papel na for evaluation? Sinabi doon, for evaluation. Kasi nung bumalik sa akin yung complaint, dapat yun ni-docket na eh. Ganun po, ang dami ko nang pinafile sa Ombudsman. Pag-file mo roon sa baba, aakyat. Doon sa second floor, pagbaba doon, ni-docket number na yun. Then, in the usual, pakikita namin sa media, photo op, ni-docket number na po yun. Yung final po namin, kay, against then Speaker Martin Romualdez, ganun po. Yun ang pinaka-latest. Ganun ang procedure. Paglabas namin doon, may docket na. Nagulat ako nung pagbalik sa opisina because I was operating by remote control. Nasa Cebu ako eh. Sabi ko, ba't walang docket number? Sabi nung staff ko, si Attorney Andrada, for evaluation daw. Sabi ko, hindi. I wrote a letter to them from Cebu, affixing my e-signature. Sinasabi ko, i-docket nyo. Ito yung memorandum circular. Alam ko yan. Bago, may sinasabi nga na supersede daw. Ito, ganun din. Yun ang din ang the same. Can you imagine? I-supersede mo, fine. Pero ang date daw noong memorandum circular noon, 15. The same day that I filed my complaint. And then ayaw para sa akin eh. I am so flattered. Ngayon, ginagamit niyo. Can you imagine? Retroactive for 10 days lang. 10 days! Meron ba naman memorandum circular? 10 days. Invested interest na yung nakadakit yun. You cannot change the rules in midstream, neither can you change the rules going back in time. Yun ang ginagamit nila para ma-undocket nga yung Attorney Torion na complaint. So that is one. Number two, eto, plan B nila ito eh. Yung pag-defer ni Kiko Pangilinan to October 16 ba or 19? I cannot recall exactly, pero October. That is to give them enough time na kung hindi man umubra yung pag-undocket nila, ay to make the case run through its course. I-railroad na naman nila para nung MR ni Senator Aini at i-dismiss para clean bill of health, so to speak, na naman si Boying Remulla. So, you can see all of these machinations para lamang paboran ng isang tao. Tama yung sinasabi ni Attorney Jimmy, and I think he said it much better than I did. Hindi dahil ako'y genius, ngunit mas magaling siya sa akin to reduce things to their simplest terms. Kung umpisa pa lang
Kita nyo na yung kamay ng Malacanang. And it's not even so hidden at all. Hindi na nga tinatago na isiksik talaga sa bagang ng mga JBC members. At may mga kaibigan tayo dyan. Nasusuklam sila. Kay Boying Rebulya, sinasabi nila, they use that word. Kaya, sila ay nagbibigay ng impormasyon para mapigil ito. Kasi talagang hindi dapat maging ombudsman si Boying Rebulya. Alam naman natin kung bakit isinisiksik nila si Boying Rebulya.